Halawod, ang epiko ng mga Bisaya. Ang pakikipagsapalaran ni Labao Domon. Ito ay nag-umpisa sa pag-iibigan ni Diwatang Alunsina at Datu Pauban. Sa kaharian ng mga Diyos at Diyosa, ipinag-utos ni Kaptan ang hari ng mga Diyos at Diyosa na ang magandang diwatang si Alunsina ay ikasal pagsapit niya sa edad ng pagdadalaga. Maraming makikisig na mga Diyos sa iba't ibang bahagi ng daigdig ang naghahangad sa kanyang kamay. Subalit, silang lahat ay nabigo dahil si Alunsina ay umiibig at nagpakasal sa isang mortal na si Datu Paubari, ang pinuno ng Halawod. Masayang naging kasal ng dalawa, ngunit may hindi inaasahang pangyayari. Dahil dito'y nagalit ang mga manliligaw ni Alunsina at nagkaisa silang gantihan ang bagong kasal. Pinalak nilang sirain ang Halawod sa pamamagitan ng isang malaking baha. Mabuti na lamang at nalaman ni Suklang Malayon, kapatid ni Alunsina, ang maitim na balak ng mga nabigong manliligaw. Kaya't ang magkabiyak ay nakatakas patungo sa isang mataas na lugar, kaya't sila'y nakaligtas sa baha. Bumalik lang sila nang napawi na ang baha. Tahimik silang nanirahan sa bukana ng Ilog Halawod. Pagkalipas ng ilang buwan ay nagsilang ng 3 malulusog na sanggol na lalaki si Alunsina. Labis-labis ang kaligayahan ng mag-asawa sa pagdating ng kanilang mumunting biyaya. Pinangalanan nilang Labao Domon, Kumadapnon, at Dumalapdap ang 3 sanggol. Ipinatawag nila agad si Bungot Banwa, ang ipinagalang na pari ng kanilang lahi, upang isagawa ang ritual na magdudulot ng mabuting kalusugan sa 3. Nagsunog si Bungot Banwa ng talbos ng halamang alamhiran na sinamahan niya na kamangyan at saka inialay sa isang altar. Katapos ay binuksan niya ang bintana at sa pagpasok ng malamig na hangin mula sa hilaga, ang 3 sanggol ay biglang naging malalakas at makikisig na 3 magkakapatid. Si Labao Domon ang nagpakita ng interes sa magagandang babae. Nang marinig niyang may isang magandang babaeng nagngangalang Anggoy Ginbitinan mula sa bayan ng Hanggo, ay nagpaalam agad siya sa ina upang hanapin ang dalaga. Lipas ng ilang araw na paglalakbay at paulit-ulit na paglalakbay sa mga kapatagan, kabundukan at mga lambak, ay narating din na ang Hanggo. Inausap niya ang ama ng dalaga upang hingin ang kamay ng anak. Sinabi ng ama na papayag lamang siyang makasal ang anak ng si Anggoy Ginbitinan kay Labao Domon kung mapapatay niya ang halimaw na si Manalipta. Agad-agad namang pinuntahan ni Labao Domon ang halimaw at nakipaglaban siya rito. Napatay nga ang halimaw at ibinigay ang pinutol na buntot ito sa ama ni Anggoy Ginbitinan bilang patunay ng kanyang tagumpay. Labis-labis ang pagkatuwa ng kanyang ama. Pinatuwa ng ama ni Anggoy Ginbitinan ang nangyari, kung kaya't pumayag siyang ipakasal ang anak kay Labao Domon. Tapos ng kasal ay naglakbay ang dalawa patungo sa tahanan ni Labao Domon.
kanilang paglalakbay ay may nakasalubong silang mga binata na nag-uusap-usap tungkol sa isang napakagandang dalagang nagngangalang Abyang Duruuno na nakatira sa Tarambak, Burok. Narinig niya mula sa usapan ng mga binata na sila'y papunta sa tirahan ng dalaga upang manligaw sa kanya. Naging interesado sa narinig si Labaw Dongon, kaya naman pagkalipas lang ng ilang linggong pagsasama ay inihabilin niya ang bagong asawa sa inang si Alonsina at siya'y naglakbay na patungo sa Tarambang Burok upang suyuin si Abyang Duruunon. Subalit hindi pa roon nagtatapos ang kanyang paghahanap matapos niyang mapangasawa si Abyang Duruunon. Sapagkat paglipas lamang ng ilang panahon, nabalitaan na naman niyang may isa pang napakagandang babae at ito'y walang iba kundi si Nagmalitong Yawa, si Nagmaling Diwata na asawa ni Burong Saragnayan, ang Diyos ng Kadiliman. Nais din niyang mapangasawa ito at sinabi ni Labaw Dongon sa ang kanyang balak sa kanyang dalawang asawa. Ayaw man nila ay wala silang nagawa. Sumakay si Labaw Dongon sa isang inagta o itim na bangka at naglayag sa malawak na karagatan patungong Ganyo. Naglakbay rin siya ng naglakbay sa malalayong kalupaan at sa mga batuhan hanggang sa mariting niya ang Tulog-Matian. Kanyang pagrating sa Tulog-Matian, ang tahanan ni Buyong Saragnayan, ay agad niyang nakita si Nagmalitong Yawa, si Nagmaling Diwata. Agad siyang hinarap ni Saragnayan at tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Sinabi niyang gusto niyang mapangasawa si Nagmalitong Yawa, si Nagmaling Diwata. Pinagtawanan ng Diyos ng Kadiliman si Labaw Dongon at sinabing imposible ang hinahangad ito dahil asawa na niya ang diwata. Subalit hindi basta sumuko si Labaw Dongon. Hinamon niya sa isang labanan si Saragnayan at sila'y naglaban sa loob ng maraming taon. Inilubog niya si Labaw Dongon ang ulo ni Saragnayan sa tubig sa loob ng ilang taon. Subalit hindi pa rin niya napatay ang Diyos ng Kadiliman. Binayo niya ng binayo, subalit hindi rin niya ito nagapi. Sa pamamagitan ng pamlang o anting-anting ni Saragnayan ay natalo niya ang nooy ng hihina at pagod lang si Labaw Dongon. Ibinalanggo niya si Labaw Dongon sa isang kulungan sa ilalim ng kaniyang tahanan. Samantala, kapwa ng anak ang dalawang asawa ni Labaw Dongon. Parehong lalaki ang naging anak nila. Ang anak ni Anggoy Ginbitinan ay tinawag ng Asumangka. Samantalang ang anak ni Abyang Duruunon ay pinangalan ng Abyang Balugon. Nakakapagsalita at nakakatindig agad ang mga bata at parehas nilang hinahanap ang kanilang ama. Sa kanilang paghahanap ay nagkasalubong ang magkapatid sa karagatan. Naglalakad sa ibabaw ng tubig si Baranugon at lula naman ng bangka si Asumangga. Napag-alaman nilang kapwa nila hinahanap ang amang mahilig sa magagandang babae. Naglakbay sila patungong Tulog-Matian kung saan nila nalaman ang ginawa ni Saragnayan sa kanilang ama. Sinabihan nila itong pakawalan ang kanilang ama. Pinagtawanan lamang ni Saragnayan ang sinabi ng mga anak ni Labaw Dongon. Kung kaya't hinamon siya ng mga ito sa isang labanan. Buong tapang na nakipaglaban ang magkapatid kay Saragnayan. Ngunit napakahusay ni Saragnayan kaya't hindi nila ito matalo-talo. Bumalik si Baraugon sa kanilang lola Abyang Alonsina upang sumangguni. Dito niya na lamang ang kapangyarihan pala ni Saragnayan ay nakatago sa isang baboy. Mapapatay lamang daw si Saragnayan kapag napatay
namatay ang babong ramo, kinatataguan ng kaniyang hininga. Tulong ng taglay nilang anting-anting ay natagpuan at napatay ng magkapatid ang baboy ramo. Sa pagkamatay ng baboy ramo ay nanghina si Saragnayan, kaya madali na siyang napatay ng palaso ni Baranikon. Bagamat napatay nila si Saragnayan, ay hindi pa rin nila nakita ang ama sa bilangguan nito. Maging ang mga tiyo nilang sina Humadapnon at Dumalapdap ay tumulong na sa paghahanap. Natagpuan nila ang ama sa loob ng isang lambat na nasa may pampang malapit sa bahay ng asawa ni Saragnayan. Subalit wala na ang kapisigan at kagitingan ni Labaw Domon. Nawala ito dahil sa matagal na pagkakakulong ng labis sa paghahangad sa magaganda kahit na may asawa ng mga babae. Naibalik na magkapatid sa kanilang tahanan si Domon, subalit hindi pa rin nawala ang pagnanais nitong makahanap pang muli na magandang mapapangasawa. Ipinagalit ito ng kanyang dalawang asawa, subalit ipinaliwanag niyang pantay-pantay ang gagawin niyang pagmamahal sa kanyang mga asawa. Pinagdasal ng dalawang babaeng nagmamahal sa kanya na muling lumakas si Domon. Hindi nga nagtagal ay muling nagbalik ang lakas at kakisigan ni Labaw Domon. Ang pakikipagsapalaran ni Labaw Domon. Epiko ng mga Bisaya, ang Hinilaw.